Magandang araw sa lahat ng mga ginoong magmamano. Ang discussions natin ay mukhang nasa sentro lahat sa kalusugan dahil sa ating social media. Ang daming katanungan tungkol doon sa health condition ng kanilang mga manok. Breeders man, sisiw man, nasa range man, o nasa cord. So tunghayan natin yung mga samot-saring mga katanungan tungkol sa kalusugan ng ating mga manok. Halimbawa, itong si Paul Oracion, sabi ni Paul, Doc, bakit po ang isang baby stag ko madalas nakababa ang pakpak? Alam mo Paul, ang isang manok, lalo na pag stag o bata o sisiw o nasa range, pag bumaba ang pakpak, ibig sabihin, yan ay sintomas na may dinaramdam ang manok. Halimbawa, sa cocci na lang, babagsak ang pakpak ng manok. Pansinin mo, pag yan ay nag-iipot ng orange o pula, baka cocci ang dahilan. Siyempre, pag cocci ang dahilan, bigyan mo ng gamot para sa cocci. Kung minsan naman, ang pagbagsak ng pakpak, kahit nasa range, yan ay dahil sa gumboro. So alamin mo, tignan mo yung ipot. Yan ba ay maputi-puti at matubig? Baka naman yan ay nagumboro. Lalo na pag malungkot at matamlay ang manok. Karaniwan kahit anong sakit, babagsak ang pakpak ng manok dahil yan ay mahina ang muscles ng kanyang pakpak na itaas ang kanyang pakpak dahil nga siya ay nanghihina. Kung minsan may nervous disease dahil may mga nerves sa pakpak na kailangan niyang gamitin para maitaas yung pakpak niya. Pero pag yan ay nanghihina yung mga nerves na yan, babagsak ang pakpak. So karaniwan Paul, ang pagbagsak ng pakpak ay senyales ng iba't ibang klaseng sakit. Alamin lang kung ano ang dahilan. Napakahirap na hindi ko nakikita. Mas mainam Paul kung meron kang veterinaryo na kaibigan sa lugar mo. Ipakita mo yan para malaman kung ano yung specific na dahilan para mabigyan ng specific na solusyon. Ganun pa man, may mga technical ng excellence na halos lahat ng area ng Pilipinas ay meron. Napakadali silang kontakin. Kausapin nyo sila, alamin kung anong problema at mabigyan ng solusyon. Yan ang serbisyo na binibigay ng Tatak Excellence. Dito pa rin sa ating Facebook channel, si Mario Batak. Good evening, Doc. Hingi po sana ako ng tulong para magumot ko ang inahin ko. Ang typo niya ay halong solid at parang tubig. Ginamot ko na ng sulfa, QR, bacterid, hindi po gumaling. Okay, Mario. Yung line of treatment mo, pagdating sa digestive problems, ay tama. Kasi karaniwan, pag digestive tract ang apektado at suspecha natin ay bacteria, ang magandang line of treatment ay mga sulfa o kaya may trimethoprim o kaya kombinasyon ng dalawa. Pero sabi mo, ginamot mo na sila, hindi gumaling. Ang tanong, ilang araw mo bang ginamot? Baka isang araw lang naman. Sa panahon na ito, yung isang araw na gamutan hindi na ubra sa mga bakterya. Ngayon, kung yan naman ay ginamot mo halimbawa sabihin natin 5 araw, baka naman underdose ka. Kaya hindi gumaling yung manok. Sabihin na natin, tama yung gamot na binigay mo, tama yung dosage, tama yung haba ng paggagamot, hindi pa rin gumaling. Baka ibig sabihin yan, hindi na bakterya ang dahilan, maaring virus na ang naging dahilan ng hindi magandang pagdumi ng manok mo. So maraming factors yan, Mario. Pwedeng bakterya, pwedeng virus, pwedeng fungi. Alamin natin kung ano ang talagang dahilan. Pag ganitong sitwasyon, iminumungkahi ko, kumontak ka sa mga technical ng excellence dahil lagi silang nakahanda para magbigay ng serbisyo para sa iyo. Dito pa rin sa ating Facebook channel, si Lester Tolentino Corpus. Sabi niya, Good PM Idol, ano po magandang feed mixture para sa pre-con at conditioning period? Okay, Lester. Nung nakaraan, binanggit ko nga yung 1144 ni Boy Diaz. Dahil nung araw, kanya-kanyang mixture ang ating mga naghahanda sa breeding, sa pre-con at panlaban. Sa Amerika, kanya-kanyang sistema rin.
Kaya nga lumabas yung 1144 ni John Paul Trotter, ni Billy Abbott, inadapt ni Boy Diaz, ginamit din sa Pilipinas. Yun ay bago nagkaroon ng mga feed mill sa Pilipinas na gumagawa ng feeds para sa ating game fowl. Ngayon, shortcut na. Ang pinakamadali sa iyo pag gawin mo, pumunta ka doon sa poultry supply, meron nang nakahanda na pang pre-con, pang conditioning, at pang pointing sa ating mga manok. Ito ay pinag-aralan na ng mga nutritionist. Sa Amerika kasi, kahit anong klaseng mixture gawin nila, dahil sa ganda ng kanilang mga raw materials, yung kanilang mga grains, ang gaganda talaga. Kahit anong klaseng mixture, maganda pa rin ang lalabas. Maganda pa rin yung lalabas doon sa katawan ng manok. Dito sa Pilipinas, dahil marami tayong problema sa mycotoxins, marami tayong problema sa feed quality, doon sa raw mat quality, itong mga nutritionist na malalaking kumpanya ng feeds, gumawa na sila ng feeds na akma muna sa pagkasisiw, sa growing, sa breeding, sa pre-con, conditioning. Yan ay shortcut na para sa iyo. Itong ating Tatak Excellence. Gumagawa na rin ng feeds para matulungan ka sa anumang aspeto ng iyong pagpalalaki o pag-pre-con o pag-kondisyon ng iyong mga manok para shortcut ng lahat, hindi ka na mahihirapan. Ito naman si Nensenen dito sa Sabong Forum. Ang sabi niya, ano po dahilan kung bakit nagkaroon ng butlig ang bituka ng manok, yung maliliit na tuldok. Okay, Nensenen. Maski ako nung araw nakikita ko yan, yung mga butlig-butlig doon sa bituka ng manok. Minsan makikita mo, lalo pag namatay ng manok syempre, or pag nagkaroon ng necropsy, may butlig-butlig talaga doon sa bituka. Maski ako, nag-graduate na ako ng veterinaryo, hindi ko alam yan. Nagkataon nakasama ko yung aming dean sa College of Veterinary Medicine, yan sa UP nung araw, si the late Dean Rodolfo Pinera. Pinakita ko sa kanya. Sabi ko, Dean, ano to? Hindi ko na-encounter ito kahit noon. Sabi niya, yan ay pwedeng nating tawagin na E. coli granuloma. Ibig sabihin, may E. coli infection yan, tapos nagkaroon ng invasive na action yung E. coli at nag-localize doon sa bituka, pati sa labas, lumabas yung butlig-butlig. Kaya tinawag na E. coli granuloma. Since E. coli yan, ang E. coli ay bacteria na talagang likas na nandun sa digestive tract. Kung minsan, walang problema pag may E. coli. Kaya lang, may mga strains ng E. coli na nagiging dahilan ng sakit. Hindi lamang sa bituka. Kung minsan, umaakyat sila sa iba't ibang organs sa manok. Pag pumasok sa respiratory system, sinamahan ng mycoplasma, meron kang CRD or chronic respiratory disease. E. coli plus mycoplasma. Doon sa bituka, yan ay digestive problems. Pag nag-migrate doon sa linings ng bituka at nagkaroon ng butlig-butlig, yan na nga yung tinatawag natin, yung sinabi ni Dean Rodolfo Pinera na E. coli granuloma. So anong gamot? Any antibiotic na sensitive ang E. coli, pwedeng gamitin dyan. Kailangan lang, huwag palaging antibiotic ay pare-pareho ginagamit dahil baka magkaroon ng resistance yung E. coli, pag ginamot mo, wala nang epekto. Kaya mag-rotate kayo ng antibiotics, itanong nyo lang sa Excellence kung ano yung mga antibiotic na dapat gamitin, ituturo sa inyo kung paano ma-address yung butlig-butlig na yan na ang dahilan ay E. coli na siyang dahilan ng E. coli granuloma. I heard that you plan to put a farm here in the Philippines. How do you plan to manage it compared to what you do in the U.S.? The farm here will be a lot like the one in the U.S. For me, it's still going to be about health. To me, a nice, clean farm always means you care more about your roosters, in my opinion. And my farm in the U.S., I try to keep everything nice and neat. I'm there a lot, and so in the Philippines, I plan to do the same thing. I'll have
my own special way, of course, of pens and the setup and the cock house. But as far as health goes, it'll be basically the same thing. There'll be a little bit of adjustments, I'm sure, because of the weather. There we kind of have 4 seasons, and you really kind of have 2 seasons, wet and hot. And so I'm sure it'll take a little bit of getting used to, but I don't really think that it'll be anything that'll be too hard for me to figure out. Okay, Dan, with all the discussions we have had, what is your advice to our listeners on the important factors that can influence the performance of our game fowls? I think the best advice I could give anyone, whether it's a beginner or someone that's had fowl for years, is just to remember, keep it simple for one, but health is always going to be your #1 priority over anything else. Without health, you have nothing. So try to keep it simple. Spend time with your fowl. You'll understand a lot more about them if you're with them a lot. The health is something that maybe get you a piece of paper and a pencil and write down what you might need to work on as far as keeping your roosters healthy. The way I am, it's going to be deworming. Make sure you've got vitamins and electrolytes. When it comes to breeding time, you've got breeder's aid for your brood hens. And you can't forget those brood fowl. No matter what you're doing in your farm, every step is going to seem small sometime, but all the small steps lead up to something big. So just spend a lot of time with your fowl and get you a good regiment where you can think up things that you can do to improve later on. Yeah, I like that, Dan. Keep it simple and spend time with your fowls. I think that's a very nice advice. Thank you. Mga kaibigan, napakarami pong tanong sa social media tungkol sa kalusugan ng ating mga manok. Yan ay pag-uusapan natin sa mga susunod na episodes ng ating programa. Huwag lang kalimutan mag-like, share, subscribe, at pindutin ang notification button para lagi kayong updated pag may mga bagong issues dito sa programa natin. Gaya ng sinasabi ko lagi, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always #1.